Mayor, magandang umaga po. Vice Mayor Gina Gonzales ng Borteos, Quezon. Marami pong salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa amin ng interview, no? Dahil dito sa bayan ng napakagandang malikhaing bayan ng Bordeos. Vice Mayor, may katanungan lang po tayo regarding po sa, siyempre, sino po ba si Vice Mayor Gina Gonzales? Si Vice Mayor Gina Gonzales po ay isang simpleng tao, galing sa pamilyang mahirap at lumaki dito sa isla. Bali, nakaluwas lamang po ako ng kabayanan noong ako'y magsisimula ng magkolehiyo at iniwan ako ng aking magulang sa dormitory sa Lucena para makapagtapos ng isang midwifery dahil naniniwala siya na edukasyon ang tanging maiipamana nila sa amin. At sinasabi nila na ang pamana din sa ng kanilang mga magulang ay ang 10 daliri para sa sipag at tiyaga. Paano po nagsimula ang karera ni Gina Gonzales sa mundo ng politika? Nagkasakit po ang aking mga magulang, medyo may edad na. At sabi nga na napagsisilbihan natin ang ibang tao pero ang mga magulang ay napapabayaan. Kaya pinilit ko po na sa edad na 50 years old ay nag-early retirement ako para tumutok muna at masubaybayan ang aking mga magulang. Nung po ako'y narito na, naisipan namin na magtayo ng lying-in dahil ang aking anak ay nurse by profession. Kaming dalawa ay nagtulong dito sa clinic. At nung narito naman na kami, nagtatrabaho na kami, inisip namin na mayroon naman tayong magagawa para makatulong sa ating kababayan ay bakit hindi natin magawa. Naisip namin na siguro isang kasalanan kung alam mong may magagawa ka at hindi mo ginawa. Ngayon po ay siyempre iba na ang tinatahak mo, no? Ano una, kayo ay independent. Opo. At ngayon ay halos kumpleto ang iyong slate, no? At ang maganda pa rito, kayo ay bitbit ng Governor Dr. Helentan ni Congressman Martin Verga na Stan Quezon. Ano po kaya ang katangian ni Vice Mayor Gina na ginusto rin ng mga kababayan na taga Bordeos? Yung pong una ang laban ko, ako ay independent at ito po ay malalakas yung aking nakalaban. Pero sabi nga po ay kung ang iyong mga magulang ay may itinanim, ikaw ay mayroong aanihin. Kaya ako po ay naniniwala na halos 50% ng aking boto ng mga nakaraan ay galing sa aking mga magulang. At halos 1 year pa lamang noon ako dito sa Bordeos na nagsisilbi bilang midwife sa isang lying-in ay naipanalo ko ang aking laban. Nang pangalawang term ay inisip ko po na ang amin namang mayor ay last term na, eh bakit hindi ko pagbigyan, ay ako naman po'y bata pa. Ang isa pa ay masama naman po tayo lumalaban sa may edad. Kaya pinatapos ko po ang aming mayor at ngayon nga pong last term ay ako po ay lalaban bilang mayor ng bayan ng Bordeos at pinalad naman po ang inyong lingkod dahil halos majority ng mga incumbent ay napasama sa akin. Kaya ang akin pong kasamang Sangguniang Bayan members ay 7 lang dahil kami po ay may kasama na nasa ibang slate. Yun po ang dahilan kung bakit meron kaming vacant na isang position para sa Sangguniang Bayan members. Tatahakin niyo po ang isang posisyon na hinahangad na magiging mayor, no? Bilang mayor, ano po ang mga plataforma ng gobyerno at ano po ang nakikita niyo sa bayan ng Bordeos na dapat pang bibigyan ng halaga o tututukan po ninyo? Nais ko pong ipagpatuloy ang aking nasimulan dahil nakikita ko po na napakalaki ng potensyal ng aming bayan pagdating sa tourism. At ang amin pong nakikita ko din po na ang provincial government sa pangunguna ni Governor Dr. Helentan ay may programa na maganda ang POGI.
At ito po ay ating susuportahan sa tulong ng aking mga kababayan. Lagi ko pong sinasabi na hindi naman kaya naming mag-isa ng mga leader, kundi akin pong hinahamon ng aking mga kababayan na tayo po'y magtulungan, magkaisa para sa ikauunlad ng ating bayan. At ako po ay naniniwala din na ang leadership is not a power, it is an obligation, na ito po ay aming bibitbitin kasama ang aking pamilya na tutulong para sa ikauunlad ng ating bayan. Lahat po ng iyong ginagawa, ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon para gawin ito? Ang nakakatuwa po na pasalamatan ka ng iyong natulungan at masaya po na makatulong sa kapwa. Lalo na sa panahon ng nasa krisis sila at sabi nga po ay huwag magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Nakita po natin dito sa Burdeos, napakaganda ng inyong mga hidden paradise na mga karagatan. Ano ang nakikita mo ditong in the future, no? Siyempre, pag naupo na kayo, ano ang mga unang hakbang na gagawin mo sa pagdating sa turismo? Sa amin po sa Sangguniang ngayon ay meron kaming ginagawang tourism code at kung ano man po ang napapaloob doon, ito po ay ating aayusin. Kasama po ang hindi ko po lagi ko pong sinasabi na hindi ko kayang mag-isa kung hindi sa tulong ng aming magiging vice mayor at ako po ay naniniwala na kahit si Vice Mayor Puti Avila ay isang maliit na tao, malaki ang maiambag niya sa aming bayan upang patuloy na umunlad. Gayon din po ang aking mga kasamang Sangguniang Bayan members ay kami po ay may isang layunin at kami po ay naniniwala na kung ang Sangguniang Bayan at ang lahat ng namumuno kasama ang mga head of offices ay nagkakaisa, ito po ay magkakaroon ng tagumpay. Usually po sa mga encounter po ninyo, sa inyo pong pag-iikot ay ano po ang mga hinaing ng inyong mga kababayan at ganoon din sa mga turista na na-encounter po ninyo? Ang hinaing po ng mga nasa laylayan ay ang hirap ng buhay. Kaya pag ako po ay naluklok bilang mayor ng aming bayan ay tututukan po natin ang mga livelihood upang makatulong po sa ating mga kababayan. Ilalapit po namin ang mga serbisyo ng local government sa mga mamamayan sa pamagitan ng caravan. At marami pong mga NGOs na handang tumulong at gayon din ang provincial and national government para makatulong po sa ating bayan. Kaya ito po ay patuloy nating tutugunan ang mga hamon ng ating kahirapan sa ating bayan. Ano po ang nakikita niyong solusyon at hakbang dito po sa problema ng patubig? Ano pong reaksyon niyo dito, ma'am? Siguro po ay kami po ngayon ay may pondo galing sa DILG na 12 million at atin pong dadagdagan pa ito para po makatulong sa ating pong Borwadi na siya po ang nagmamanage ngayon ng aming patubig. Siguro po kailangan lamang nila ang pondo para sila ay makagalaw. Napakahirap sa isang ahensya na gumalaw kung kulang sa pondo. Panawagan niyo po sa inyo pong mga kababayan, no? 2 linggo na lang po yata magsisimula na, no? Ang paghuhusga ng mga taong bayan kung sino ang gustong pipiliin nila. Ano po ang mensahe niyo sa inyong mga kababayan? Sa akin pong mga kababayan, ako po ay tiklop tuhod na humihiling sa inyo na sana po ay kami inyong pagbigyan ang aking pong kasama po ng aking mga kasama na Sangguniang Bayan members at nasa inyo pong mga kamay ang manunungkulan sa ating bayan sa Dako Paroon. Alam ko po 76 years na ang ating bayan, medyo malayo na po ang ating nararating, pero malayong-malayo pa po ang ating lalakbayin. Kaya samahan po ninyo kami sa paglalakbay at sa pagpapaunlad ng ating bayan. Vice Mayor Gina, maraming salamat po sa iyong pagkakataon at pagpapaunlak. Nalaman namin kung lahat ng inyong mga layunin para sa bayan ng Burdeos. Maraming salamat po.